Salamat sa bawat malapinuan na ng palataya na narito, nagkakaisa, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At bagong lahat, malapinoon sa mga naunang mga panalangin namin ginagalang mahal Pastor Will Estrada Almeria, Time Prophet, kami pimisana po kami kapaturan sa pagkukulo namin sa iyo mga bagay na sambit, naisip na gawa na hindi po naging nakaaya-ay sa iyo pan, lubusan niyo pong patawarin po sa amin. Sa aming pag-aaral ng pansalita, malapinoon sa hapon ito, patuloy mong ipaunawa sa lahat ng mga tagapakinig, malapinoon ang kahalagahan, ang kaligtasan, ang kahalagahan ng Ebanghelyo, malapinoon ang kanilang maririnig sa hapon ito, malapinoon, lubusan niyo pong ipaunawa sa kanila sa pamamagitan yung pala ng Espiritu, malapinoon, at sa iyong matamis na makalpan, malapinoon, aming sama-sama sinasaway, lahat ng mga hadlang sa may kaligitnaan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At bagong lahat, ating munang ibigay ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagsamba. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na ating sinasamba at pinupuri sa Espiritu at katotohanan. Amen? Praise the Lord. Ang siyang dahilan kung bakit tayo po ay naririto, tipon-tipon ng ating dakilang Diyos, upang patuloy mga minamahal na ipahayag ang kanyang kadakilaan. At ganoon din mga minamahal upang magligtas pa ng maraming mga kaluluwa, lalo na sa lugar na ito, mga minamahal ng Laurel, Batangas. Praise the Lord. At ating binibigay ang dobleng paggalang at pagrespeto at patuloy na inaalala ang mga turot, mga ginito ang mga aral na ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, our Dress Papa, and also our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord, na sa pamamagitan ng kanilang mga turot, mga aral, mga panalangin, tayo pong lahat ay nakakilala at naglilingkod ng tunay at tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganoon din po sa buong sambayanan po ng ating ginagalang mga Pastor, the entire Almeida family, mula po sa panganay, sa panguna po ng ating beloved Ate P, beloved Minister June, beloved Ate Ted, beloved Bishop Luke Smith, praise the Lord, beloved Minister Pogs, beloved Ate Tin, beloved Mr. Rick, Ate Lala, maging sa aking beloved wife, beloved Lots, ay maging hanggang sa kaapu-apuhan po ng ating ginagalang mga Pastor, praise the Lord. Bumabati po kami lahat sa kanila at pagrespeto rin po mga minamahal, maging sa lahat mga minamahal na mga manggagawa na atasan na pangasiwan ng Banal na Iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa dako ng Laurel, under po ng GMCM San Pablo, praise the Lord, sa po na po ng ating Lord Preacher Eboy, praise the Lord, hallelujah, maging sa kanilang mga buong sambayanan. At ang pagbati rin po sa lahat ng mga manggagawa at mga mangangaral mula po sa iba't ibang mga outstations na nakiisa rin po sa ating Spiritual Revival Crusade kahapon, ngayon hanggang bukas. Pagpalain po ngayon lahat ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa lahat mga kapatiran, mga minamahal po ng mga kapatiran sa iba't ibang mga outreaches mula sa San Pablo, Laguna, Batangas, mga kapatiran po namin, lalo na po sa mga minamahal po namin maginigili ng mga kababayan dito po sa dako ng Laurel. Pagpalain po kayo lahat ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang mahal na Panginoon po magpala sa lahat po ng mga baguhan na naririto na pinaunlakan niyo po ang paanyaya ng ating dakilang Diyos. Amen. Maaaring kayo ay nakadalo sa pamamagitan dahil sa inyong mga taglay na mga karamdaman. Maaaring sa taglay niyo mga problema, mga minamahal, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay, anuman ang dahilan ninyo sa ating paglapit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tinitiyak po namin, mga minamahal, ang lahat ng iyong mga kahilingan ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lalo tigit, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating dakilang Diyos kung kayo po ay maglilingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, mga minamahal, wala pong ibang mensahe ang dinadala po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating ginagalang mahal Pastor Will Estrada Almeida, Instant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, kundi ang kahalagahan ng kaligtasan. Amen? Dahil sabi ng kasulatan, mga minamahal, walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil ito po ay krusada, mga minamahal, muli po namin ipinapaunawa sa inyo, mga minamahal, ang kahalagahan ng kaligtasan. Amen. Kaya po ang ating mensahe ngayon, mga minamahal, maaari ito rin po ang mensahe kahapon at maaari ito rin po yung mensahe bukas, mga minamahal. Hindi po tayo magsasawa, mga minamahal, na patuloy na iparating sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng paglilingkod, ang kahalagahan ng kaligtasan natin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, the message of salvation. Praise the Lord. Basahin po muna natin, mga minamahal, sa ating beloved Bible readers, Mark chapter 1, verse 15. Magkasunod po, mag-isa Matthew chapter 24, verse 14, kahit nasa Tagalog na lamang po. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, dito po sa Kapitulo 1, talatang 15.
At sinabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Alright, amen. Praise the Lord. Sunod po, Mateo 24:14. God bless you po. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 14. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? At ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, mga minamahal, binabati rin po natin at pinapasalamatan ang patuloy na pagsuporta po ng Mayor po ng Laurel, Batangas. Praise the Lord. Sa panguna po ng ating Blood Mayor Lyndon Bruce. Praise the Lord. Maging sa Vice Mayor Brandon Bruce. Praise the Lord. Pagpalay po kayo ng ating pinakamamahal noon at pinapaabot din po namin ang aming pagbati sa inyo sa pagkapanalo niyo po muli ng pagka-mayor at vice-mayor sa lugar na ito. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Tunay nga po, nagpapasalamat tayo sa mga opisyalis po natin na patuloy na sumusuporta sa adhikain na pala ng iglesia ng ating dakilang Diyos. Alam po natin, mga minamahal, na ang bayan na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na may takot sa ating dakilang Diyos ay patuloy na pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Amen! Praise the Lord. Kaya alam po natin, mga minamahal, ang bayan po ng Laurel, Batangas ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Palapakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral, mga minamahal. Sabi po dito, sa wikang Ingles, Mark chapter 1, verse 15, saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel." Amen. Nalalapit na po ang pagtatapos ng mundong ito. Nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga datihan na, mga minamahal, tayo po ay naaralan, naturuan na po ng ating ginagalang mga pastor, blessed and pastor, sa kanilang mga naunang mga turo at mga pangangaral, ang nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ating napag-aralan, mga minamahal, ang mga sinyales na nalalapit na panahon ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At ang mga sinyales na yan ay nakikita na po natin. Amen. We are in the end times. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong ibig sabihin? Sa lahat ng mga bisita, mga minamahal, tayo na po ay malapit na magtapos sa ating takbuhin sa mundong ito, mga minamahal. Nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, puspusan na rin po ang Balang Iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ipangaral ang salita ng ating dakilang Diyos dahil napakahalaga, mga minamahal, na marami pang maligtas na mga kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya sa lahat mo na maginigiliw nating mga kababayan, nalalapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sabi dito, the kingdom of God is at hand. Naganap na ang panahon, mga minamahal, at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ang hinihingi ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga naririto ng mga baguhan. Amen? Dahil lahat po tayo ay naging mga makasalanan. Tayo po lahat ay makasalanan. Walang matuwid, walang malinis sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Subalit, mga minamahal, tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na maging kabahagi ng kanyang kaharian sa kanyang dakilang pagbabalik. At ano ang hinihingi ng ating dakilang Diyos? Sabi dito, mga minamahal, kayo'y magsisi at magsisampalataya. Unang-una, mga minamahal, we have to ask for forgiveness sa lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakasala. Pagkatapos doon, mga minamahal, kailangan tayo, mga minamahal, ay sumampalataya. Ano yung sasampalatayaan natin? Amen? We have to have faith. Kanino, mga minamahal? Hindi sa tao. Hindi sa kung sino-sino mang Diyos, mga minamahal, o mga Diyos-Diyosan. Ang sabi ng baka kasulatan, tayo ay magsisampalataya sa Ebanghelyo. At ano ang tinuturo ng Ebanghelyo, mga minamahal? Walang ibang Ebanghelyo, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. The Word is from God and the Word is God. At anong salita ng ating dakilang Diyos? Ang salita ng malapit ay nagkatawang tao. Amen? Sino ang nagkatawang tao, mga minamahal? If the Word is God, mga minamahal, at yung Word na yun ay nagkatawang tao, mga minamahal, sino ang nagkatawang taong Diyos? Walang ibang nagkatawang taong Diyos, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ibig sabihin, mga minamahal, walang ibang susi ng kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout Amen. Praise the Lord. At sabi dito, mga minamahal, sa Matthew chapter 24, verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations,
and then shall the end come. Ano ang nangyayari, mga minamahal, sa mga sandaling ito? Pumapalaot ang salita ng ating dakilang Diyos. Ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang mga niligtas na mga anak, mga minamahal. Mula sa Pilipinas, marami ang tinawag ng ating dakilang Diyos. Sila ay dinala sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa. Kagaya ng mga narinig natin kanina, mga minamahal. Amen? Lumalago ang banal na iglesia ng ating dakilang Diyos. May mga tinatawag ng ating dakilang Diyos sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lugar. Bakit, mga minamahal? Sabi dito, mga minamahal, kailangan munang ipalaganap, maipangaral ang salita ng ating dakilang Diyos, at pagkatapos noon ay ang darating na ang kawakasan. Amen? Yan na po yung simbolo, mga minamahal, kung naipangaral na ang salita ng ating dakilang Diyos sa buong sangkatauhan, ibig sabihin, darating na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. And with the advantage of technology that we have right now, mga minamahal, napakabilis na po ang paglaganap ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan ng internet, maging sa mga kasaluksulukang mga lugar o mga barangay o mga remote countries, amen, they are being reached ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikilala na nila ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ibig sabihin, mga minamahal, nalalapit na rin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga kababayan, mga minamahal, yamang nalalaman natin nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag po natin sayangin. Amen. Ang pagkakataon na ito, huwag niyo pong sayangin na kayo ay naimbitahan, kayo po ay nakadalo, mga minamahal. Hindi po aksidente na kayo po ay naririto. Amen. Kagaya niyo rin po kami noon, mga minamahal, punong-puno ng mga karamdaman, bat-bat ng mga bisyo, mga problema, mga suliranin sa buhay. Subalit nung aming tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon, kagaya ng mga patotoo na ating narinig kanina mula kahapon, na aming mga napapakinggan, mga minamahal, sapat na po yun. Kahit na hindi po natin pakabaan, mga minamahal, ang ating pangangaral, mga minamahal, mismo sa mga patotoo ng mga kapatiran na ating mga narinig kanina, mga minamahal, yun po yung nagpapatunay na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon na ating pinaglilingkuran. Anong sabi nila, mga minamahal? Pakinggan lang natin, mga minamahal. Tundin natin anong pinapangaral dito, mga minamahal. Anong ginawa nila? Anong ginawa po namin noon, mga minamahal? Noong una kami po'y nahihiya magtaas ng aming mga kamay. Nahihiya na magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil hindi po natin nakasanayan ang ganito mga bagay. Subalit, mga minamahal, dahil sa mga minamahal, sa Espiritu ng ating dakilang Diyos, tayo ay unti-unti tinuruan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil tayo ay binigyan ng pananampalataya ng ating dakilang Diyos, kami po ay nakalapit sa harapan, mga minamahal. Dahil hindi po tayo makakalapit sa harapan kung hindi po tayo bibigyan ng pananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Alalahanin po natin, mga minamahal, ang pananampalatayang yan ay manggagaling sa ating mahal na Panginoon. Hindi po manggagaling sa atin, mga minamahal. Our faith will come from the Lord. It is given by our loving God, mga minamahal. Tayo po yung hahubog at tayo po yung hahasa sa pananampalatayang ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung binigyan tayo ng pananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon, kami po ay lumapit, nakalapit sa harapan, sa banal na altar ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggap namin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kagaya po ninyo, mga minamahal, tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At unti-unti, mga minamahal, nagmanifesto ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya po namin, mga minamahal, ang aking buhay, praise the Lord, ang aming pamilya noon, mga minamahal, ay punong-puno ng bisyo ang aking mga ang aking mahal na ama. Puno ng problema, halos sila'y maghiwalay na, mga minamahal. Ang aking mahal na inay batbat o punong-puno ng karamdaman. Subalit nung kami ay tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kagaya ng mga patotoo na aming mga narinig, mga minamahal, sa dako ng Baguio City, year 1994, mga minamahal, nung aming pinaunlakan ang paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, kami ay binago, kami ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal. And by faith hanggang rapture, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ng mga narinig niyo po, mga patotoo, ay nagpapatunay na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po totoo, mga minamahal, huwag po tayo maniniwala sa mga katuruan na ang mga himala ay natapos na noon at yun lamang ay nasusulat sa banal kasulatan upang maging inspirasyon sa atin. Hindi po, mga minamahal. Dahil ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay mananatili. Amen? He is the same God. He is the same God. Jesus is the same yesterday. He is the same today and He is the same tomorrow. Amen? Hindi magbabago at hindi magmamaliw ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang mahal na Panginoon ay nagpagaling noon, ang mahal na Panginoon ay magpapagaling ngayon. Mananatiling, totoo at buhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Kaya tinitiyak po namin, mga minamahal, kung kayo po'y mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, 100%, hindi po 99.9, kailangan 100%, kagaya ng itinuturo ng ating ginagalang mga pastor. Amen? Magmamanifesto ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano nga ba yung kapangyarihan na yan? Amen? Ang mga miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ay naligtas dahil sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Dahil yan ay napatunayan po namin. Amen. Basahin po natin unang Korinto 2:4 hanggang 5. Isunod po natin sa Juan 1:10 hanggang 12. Magkasunod po natin basahin. Praise the Lord. Dito po sa mga aklat ng mga mga taga-Korinto, Kapitulo 2, at talata ay 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang pangikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Isunod po natin Juan 1:10 hanggang 12. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 12. Siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng nasabi natin kanina, marami rin po ang nangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami rin po nagsasabi sila ay nasa katotohanan. Amen. Marami ang nagpapakadalubha sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakapagtapos ng pag-aaral ng teolohiya. At kung ano pa, mami naman, upang mapatunayan sila ay nakakaalam o alam nila ang salita ng mahal na Panginoon. Subalit dito, mami na mahal, hindi po natin ipinapalandakan o mami na mahal, hindi po tayo nag-aaral ayon sa katalinuhan o karunungan ng tao. Mami na mahal, dahil mami na mahal, ang karunungan ay nagmumula o buhat sa banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw sa salita ng ating dakilang Diyos sa unang Korinto 2:4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Hindi nasasalig, mami na mahal, sa salitang panghikayat ng karunungan ng tao. Amen. Kundi sa pamamagitan. Amen. Sabi dito, mami na, but in demonstration of the Spirit and of the power. Kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Kaya dito, mami na mahal, napakahalaga ng ating mapakinggan mainam. Ang bawat patotoo, ang bawat pagpapahayag ng mga kapatiran. Dahil ang bawat kapatiran, mami na mahal, ibig sabihin, nananalay tayo sa kanila ang salita ng ating pinakamalapin. Bawat patotoo natin, mami na mahal, nananalay tayo doon ang salita at kapangyarihan ng ating pinakamalapin noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Maaaring, mami na mahal, yung iba sa atin, nagda-doubt tayo, totoo kayo yung mga patotoo na yan? Yung patay na binubuhay ng malapay noon ayon sa kalooban ng malapay noon, mga karamdamang cancer, diabetes, pinapagaling ng malapay noon. Totoo kaya yun? Subalit kung ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya, bubuksan mo yung kaisipan, mami na mahal, at paniniwalaan mo ang salita ng ating pinakamalapay noon, magkakaroon ka na ng pananampalataya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Mapapansin mo ang mga bagay na ito ay mangyayari at magaganap din naman sa inyong buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Ang banal na iglesyang ito, mami na mahal, hindi sa pamamagitan ng mga panghikayat na mga pangangaral. Amen? Kaya tinawag na Jesus Miracle Crusade, mami na mahal, ito ay krusada. At bawat krusadang ginaganap, mami na mahal, nagpo-perform, gumaganap ang ating dakilang Diyos ng mga milagro. Amen? Nagmamanifesto ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord! Marinig po natin, mami, maaaring sa mga sandaling ito, mami na mahal, yung himalang yan ay nakakamit na po ng ating mga baguhan. Amen? Kung inyong sasampalatayanan, mami na mahal, mararamdaman nyo sa inyong puso, sa inyong mabuhay, mami na mahal. Sa inyong mga pisikal na pangangatawan, ang kagalingan, ang milagro na nagmumula sa ating pinakamamalapay noon. But what is the greatest blessing that we can receive from the Lord? Hindi po yung mga milagro na yan, mami na, hindi po ang kagalingan. Hindi po yung kalutasan ng ating mga problema, mami na mahal. The greatest miracle that we can have from our loving God is the gift of salvation, ang kaligtasan. Amen? Kagaya ng ating narinig, mami naman, sa huling patotoo kanina, mami naman, nung una, gusto niya lang na makamit ang kanyang kagalingan. Siya'y dumalo, mami naman, ano man ang sinabi ng mga magagawa, nagpabautismo po siya, mami na mahal, sumunod siya sa bautismo. Nung sinabing siya ay mag-ayuno, sumunod siya sa pag-ayuno.
Sumunod siya ng sumunod, mga minamahal. Ibig sabihin, mayroon siyang espiritu ng pagsunod. Amen. Everybody shall praise the Lord. At dahil lagi siyang sumusunod, mga minamahal, sa ipinapayo sa kanyang espiritual, nagkaroon siya ngayon ng pananampalataya. Yung butil na pananampalataya, ipinagkaloob sa kanya ng malapay noon upang siya ay makatanggap, mga minamahal. Yan ay pinalago ng ating malapay noon. Nagpatuloy siyang dumalo, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, ay nag-umpisa mag-ayuno, 1 araw, 2 araw, 3 araw, hanggang sa ito'y natapos niya sa kahabagan ng malapay noon. Anong nangyari? Binuksan ng malapay noon ang kanyang espiritual na pangunawa. Ano yung spiritual na pangunawa na yon, mga minamahal? Na hindi mahalaga ang kagalingan. Ang mahalaga ay ang kaligtasan. Kagaya ng kanyang patotoo, mga minamahal, sabi niya, yung realization niya, ay, hindi bali pa lang ako hindi pagalingin ng malapay noon. Ang mahalaga, mga minamahal, ako ay magkakaroon ng kaligtasan. Sa mamatay, sa mabuhay, ako ay sa malapay noon. Merong langit na nag-aantay. Dahil binuksan na ng malapay noon ang kanyang kaisipan, mga minamahal. Noong una, mga minamahal, yung purpose niya ay kagalingan, mga minamahal. Subalit nung nagkaroon siya ng espiritual na pangunawa sa ating pinakamamalapay, kagaya lang bawat isa sa atin, mga minamahal. Anuman at anuman ang mangyari sa ating buhay, alam natin na may buhay na walang hanggan tayo sa piling ng ating pinakamamalapay noon. Whether we live for the Lord. Whether we die for the Lord. Everybody shall praise the Lord. Yan yung karunungan na nagmumula sa malapay noon. Subalit dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, ipinagkaloob pa rin ng malapay noon ang kagalingan sa ating mahal na kapatid. Ang kanyang buong sambayanan ay niligtas ng malapay noon. Hanggang sa mga sandaling ito, sila ay naglilingkod, nagpapakainit, patuloy na tumutupad sa mga salita ng ating pinakamamalapay noon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamalapay Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Yan ang magandang pangako ng ating pinakamamalapay noon. Kailanman, hindi tayo bibigoy ng ating dakilang Diyos. Sa mga talatang ating mga nabasa, mga minamahal, iisa lang ang sinasabi ng ating pinakamamalapay noon. In the demonstration of the Spirit and of the power, merong kapangyarihan, mga minamahal. In verse 5, mga minamahal, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Dahil kung tayo ay sumasandig sa karunungan at katalinuhan ng tao, mga minamahal, amen? Hindi natin makikita ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Subalit kung tayo sumasandig sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay noon, lagi tayong sumasandig, mga minamahal, sumasagana sa gawain ng ating pinakamamalapay noon, ipapakita sa atin ng ating pinakamamalapay noon ang kanyang dakila at makapangyarihang kamay. Everybody shall praise the Lord. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ibig sabihin, mga minamahal, habang tayo ay patuloy na lumalago, habang patuloy tayo dumadalo sa gawain ng ating pinakamamalapay noon, pinapalago din ng ating pinakamamalapay noon yung pananampalatayang kanyang ipinagkaloob sa atin. Hanggang sa tayo, mga minamahal, ay magiging fully sanctified sa harapan ng ating pinakamamalapay noon. Hanggang sa tayo ay maging handa na kukunin ng ating pinakamamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. At sa isang talatang ating nabasa, mga minamahal, He was in the world, and the world was made by Him. Sino, mga minamahal, ang pumarito sa mundong ito, mga minamahal, walang iba kundi ang ating pinakamamalapay noon. Subalit ano yung malungkot na katotohanan, mga minamahal, na nangyayari at nagaganap hanggang sa kasalukuyan. Naparito ang mahal na Panginoon. Idineklara siya na Mesayas ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Siya ang nag-isang Diyos, mga minamahal, na nagkatawang tao, ang pangalan niya Jesucristo. Subalit hanggang sa mga sandaling ito, marami pa rin ang hindi naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Kaya sinasabi dito, mga minamahal, He was in the world, and the world was made by Him. Sino ba ang gumawa ng mundo, mga minamahal? Ang gumawa ng mundo ay nag-isang Diyos. At sino ang nagkatawang tao, mga minamahal? Ang gumawa ng langit. Ang Diyos ng gumawa ng langit, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Pero ang nakakalungkot dito, mga minamahal, anong sabi dito? He came unto His own, and His own received Him not. Siya'y naparito sa sarili ang Kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling Kanya. Nakakalungkot na marami pa rin ang hindi sumasampalataya at naniniwala sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Mas pinipili nila, mga minamahal, na paniwalaan ng iba't ibang mga katuluan ng mga prinsipyo. Ibang mga ideolohiya, mga minamahal, kung sino ang Diyos. Yung iba yung hindi naniniwalang may Diyos. Yung iba naniniwalang 5, 4, 6 o 3 ang Diyos, mga minamahal. Iisa lang po ang Diyos. Kaya sabi dito, mga minamahal, hindi tinanggap ng mga sariling Kanya. Dahil hanggang sa mga sandali ito, hindi pa rin tanggap ng maraming mga Israelita kung sino ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Marami pa rin sa kanila ang nag-aantay ng huling Mesayas. Hindi nila alam, mga minamahal, na ang Mesaya ay dumating na. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya patuloy pa rin lumalaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na lahat ay maligtas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit,
Ano ang kagandahan sa kanila na mga minamahal na tumanggap at naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi dito, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Datapot ang lahat ng sa Kanya'y nagsisitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, bibigyan ng mahal na Panginoon ng kapangyarihan. Katulad ng mga bawat miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Nung tayo, mga minamahal, ay sumunod sa mga turo't aral na ipinangaral sa atin ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Nang banal na iglesyang ito, tayo ngayon ay pinagkarooban ng ating dakilang Diyos ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yan, mga minamahal? Tumalun po tayo or talon po tayo sa Mark chapter 16. Chapter 16, verse 18. Talon po tayo sa 20. Praise the Lord. Ano yung sinasabing kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon ipagkakalob sa atin? Praise the Lord. Hindi po. Amen. Praise the Lord. Dito naman sa aklat ng Marcos, 16 ang talata po ay 18, talo ng 20. Ito po sinasabi, sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na makakamatay, sa anumang paraan ay hindi makasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. 20. At magsisialis sila at magpangaral sa lahat ng dako, gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinapatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung pangako ng ating nakilang Diyos? Ano yung kapangyarihan na sinasabi na ba nakasulatan ng ating mga nabasa, mga minamahal? Bali na po sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pangako ng ating nakilang Diyos. Amen. He that believeth in is baptized. Kung ikaw ay maniwala sa mga sandaling ito at ikaw ay mababautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Unang-una, magkakaroon ka ng kaligtasan. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari sa iyong buhay sa oras na ito, mga minamahal, makakatiyak ka na meron kang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yun yung buhay na wala pa tayo. Amen. Kahit na naniniwala pa tayo na mayroong Panginoong Hesukristo, mga minamahal, kahit na nananalangin pa tayo, mga minamahal, kung hindi pa pumapasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa inyong mga buhay, mga minamahal, wala pa tayong kaligtasan. Paano makakapasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso, mga minamahal? Makakapasok lamang ang mahal na Panginoon sa ating mga puso kung tayo ay mabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Dahil sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lilinisin tayo ng kanyang banal na Espiritu. Huhugasan tayo sa ating mga kasalanan. Alalahanin natin, hindi pwedeng magsama ang kabanalan at kasalanan. Tayo ay mga makasalanan, mga minamahal. Amen. Namana po natin ating kasalanan mula kay Adan at saka si Eva, mga magulang natin sa laman. Amen. Yung kasalanan nila ay nananalaytay sa atin, mga minamahal. Tayo ay lilinisin pa lamang ng mahal na Panginoon kung tayo ay mababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Doon pa lamang tayo makakatiyak na tayo magiging anak ng mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos mo mabautismo ang mga minamahal, mararamdaman mong papasok sa iyo ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung Espiritu na yan ang manananahan sa ating mga puso at yun ang magtuturo sa atin kung paano tayo maglingkod at lumakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo makakatiyak, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, he that believeth shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Yung mga hindi sasampalataya ay parurusahan. Alam po natin, mga minamahal, ang kaparusahan, walang iba kundi sa impyerno. Totoo po ang langit at totoo po ang impyerno. Hindi po katang-isip yan, mga minamahal. Amen. Lahat yan, mga minamahal, ay nasasaad sa banal na kasulatan. At lahat yan ay magaganap. At ang sabi dito, mga minamahal, and the signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Ano yung mga napapatunan, ano yung mga nasasaksiyan natin? Mula kahapon hanggang ngayon, mga minamahal, ating nasasaksiyan ang bawat patotoo ng mga kapatirang binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Kanilang ipinato ang kanilang mga kamay, mga minamahal. Amen. Maaari sa kanilang mga sarili, pinato ang kanilang mga kamay, mga minamahal, gaya ng itinuro dito, o sila mismo ang nagpatong sa kamay, ng kanilang kamay, mga minamahal, sa mga karamdaman. Anong pangako ng ating dakilang Diyos na ganap sa kanila ang salita ng mahal na Panginoon? The signs followed them. Amen. Pinagaling ng ating dakilang Diyos ang kanilang mga karamdaman. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binago ng mahal na Panginoon ang kanilang mga buhay, mga minamahal. Nagkaroon sila ng pag-asang mabuhay. Amen. At nag-aantay lamang ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Hesukristo. Ano pang sabi dito? They shall speak with new tongues. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Amen.
Sa pamamagitan ng mga pagpupuri, mga minamahal, may mga napupuspos, mga minamahal. Amen? Nagtitremble sila, mga minamahal. Yan ay kaloob ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi gawa-gawa ng tao yan, mga minamahal. Yan ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tanda na tayo ay mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapuspusan, mga minamahal, ay maaari sa pamamagitan panginginig na hindi mo makontrol, maaari sa pamamagitan, mga minamahal, na hindi mo makontrol na pagluha. Maaari mararamdaman mo sa pamamagitan mga minamahal ng kasiyahang hindi mapatid ni numan mga minamahal. Those are the manifestations of the Holy Spirit working in your life. Grabe yung joy mo mga minamahal. Amen. Amen. Grabe yung kagalakan, hindi mo ipaliwanag mga minamahal. Amen. Kaya nung tayo ay nabautismuhan, mga minamahal, kagaya ng mga narinig natin, iba mga kapatiran po natin, nung sila ay nabautismuhan, noon meron silang mga hatred sa kanilang mga magulang dahil sila ay mga iniwan. Amen. Nung sila ay nabautismuhan, sila ay nilinis ng malapay noon, naramdaman nila mga minamahal yung pag-ibig ng malapay noon. Naramdaman nila na kailangan nilang patawarin. Amen? Mismo sa kanilang sarili mga hindi nila maunawaan ang kanilang nararamdaman. Mismo sa kanilang mga puso mga minamahal, naramdaman nila kailangan nilang puntahan ang kanilang mga magulang upang ipaalam sa kanila sila ay pinatawad na nila. Yan ay gawa ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay bunga ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Yan yung pangako ng ating dakilang Diyos. Yan yung kapangyarihan na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kapatiran, mga baguhan naririto, sabi ng mga kasulatan, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which are hear, and have not heard them. Matthew chapter 13, verse 16 to 17. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Mapalad daw tayo. Nasa mga sandaling ito ay patuloy pa rin natin nasasaksihan ang makapangyarihan ng malapay noon. Patuloy pa rin natin naririnig ang bawat patutuo ng bawat isa sa atin kung paano kumilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay noon. Dahil sabi ng kasulatan, mga minamahal, maraming naghahangad noon. Maraming mga propeta, maraming mga righteous naman, ibig sabihin mga lingkod din naman ng malapay noon. Sila ay nag-aasam. Ninanais nila masaksihan ang ganito mga bagay, subalit hindi pinahintulutan ng malapay noon na kanilang masaksihan ang ganito mga bagay. Subalit tayo ay mapala sa banal iglesyang ito, mga minamahal. Araw-araw ng ating buhay, nasasaksihan natin kung gaano katotoo ang salita ng ating pinakamamalapay noon na itinuro sa atin ng ating ginagalang malapastor. Mismo sa buhay ng ating ginagalang malapastor, mga minamahal, nakita natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay noon. Naging matagumpay ang misyon ng Talipaw. Napalaya, mga minamahal, ang mga sipadan hostages sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Naging balita yan, mga minamahal, year 2000. Hindi po basta-basta magagawa yan ng ordinaryong tao, mga minamahal. Subalit dahil piniling lingkod ng ating dakilang Diyos ang ating ginagalang mahal pastor, piniling propeta ng ating pinakamamalapay noon, nilakipan ng kapangyarihan ang ating blood praise in the Lord. Ang balanaglasyang ito, mga minamahal, napalaya ang mga 12 sipadan hostages, ang mga sipadan hostages. Amen? Everybody shall praise the Lord. Hindi kayang gawin yan ng ordinaryong tao, subalit kayang gawin yan na makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga natin, bawat krusadang nagaganap, kahit na hindi krusada yan, mga minamahal, kahit na ordinaryong Bible study lamang, mga minamahal, kahit na sa kanya-kanya mga tahanan ng mga bisita, ng mga nanonood, mga minamahal, sa mga live stream services, mga minamahal, nagaganap ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Narinig natin sa mga patutuo kanina, mga minamahal, sa pamamagitan ng television program, ipinatong lamang nila ang kanilang kamay sa TV program, sa television, kagaya na ipinapangalan na ating ginagalang pastor. Sila ay sumunod. Sila ay sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Ipinatong ang kanilang kamay sa radio, mga minamahal, dahil meron silang napakinggang radio program ng GMCII, mga minamahal. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, sila ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Sa mga live stream services, mga minamahal, sila ay sumunod. Sa dako ng Baguio City, mga minamahal, meron tayong isang baguhan. Amen? Nung siya ay nagpapatutuo ng krusada, ito lamang nakaraang, mga minamahal, mga linggo. Akala mo datihan na siyang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Akala namin, mga minamahal, taon na siyang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nagulat kami, mga minamahal, nung araw pa lamang na yun, dun siya nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, bago siya mabautismuhan, kanya nang napakinggan at napanood ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa YouTube. Amen.
At nung nakita niya ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, pangangaral ng ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, nagulat siya sa kapangyarihan na kanyang naramdaman sa pangangaral ng ating ginagalang mahal pastor. Paulit-ulit niya, mga minamahal, na pinapanood, mga minamahal, araw-araw. Hindi na siya dumalo, mga minamahal, hindi siya pumunta sa kahit anong simbahan, nanatili siya nanood, mga minamahal, sa mga pangangaral na ating ginagalang mahal pastor. Siya ay sumunod, kung mananalangin ating ginagalang mahal pastor, siya ay sumunod. Kaya doon pa lamang, mga minamahal, tinuruan na siya ng malapay ng lingwahe ng banal na iglesyang ito. Na makalangit ang lingwahe ng ating pinakamalapay. Kaya nung siya ay nagpapatuto, akala may datihan na. Amen? Nagulat kami, doon pa lamang siya nabautismo sa araw na yon. Palapakan natin ating pinakamalapay noon. Amen? Kaya nung narinig niya na mayroong krusada sa dako ng Baguio City, dali-dali siyang pumunta mula sa kanyang probinsya, mga minamahal. Siya ay lumuwas, mga minamahal, at siya ay dumalo at kanyang tinanggap ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Amen. Mahalaga, mga minamahal, yung willingness sa ating mga minamahal na mga bisita. Kung hindi nyo po bubuksan ang inyong mga puso, mga minamahal, hindi po makakapasok ang mahal na Panginoon. Kung hindi nyo po bubuksan ang inyong kaisipan, mga minamahal, at pahihintulutan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, hindi po nyo pauunawaan ang kapangyarihan at ang salita ng mahal na Panginoon. There should be willingness, sabi ng mga kasulatan. Ibig sabihin, we have to be willing to accept our loving God. Hindi dahil meron tayong purpose o anumang rason, mga minamahal, but because we want to know the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kung meron tayong willingness, mga minamahal, na hanapin ang mahal na Panginoon, hanapin ang kanyang biyaya, mga minamahal, kung inyong bubuksan ang inyong mga puso at kaisipan, mga minamahal, doon pa lamang kikilos ang mahal na Panginoon sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay, mga minamahal. Tinitiyak po namin yan, mga minamahal, kung kayo ay magkakaroon ng willingness na tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tanggapin nyo ang bautismo. Ang bautismo po, mga minamahal, ay hindi po pagsanib sa isang organisasyon o isang relihiyon, mga minamahal. Hindi po ibig sabihin na kayo mababautismo, mga minamahal, miyembro na kayo ng Jesus Miracle Crusade. Ipinapangaral po dito, mga minamahal, na mahalaga ang bautismo upang kayo ay malinisan o linisin ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa inyong mga kasalanan. Yan po ang dahilan kung bakit itinuturo ang bautismo. Hindi po pakikianib sa isang organisasyon o relihiyon, mga minamahal. Dahil hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas sa atin ay ang ating pakipagrelasyon, ang ating matibay na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Yan ang magliligtas sa atin. Amen? Sa mga sandaling ito, nagkaroon na po tayo ng pananampalataya, mga minamahal. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, sa lahat po ng mga ibinibig, mga bisita. Mga datihan man, mga minamahal, kung mayroon pa mga baguhan, tayo po'y lumapit sa harapan. Iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon nito. Amen? Dumating ang Ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Meron ng Bible study dito sa dako ng Laurel. Pero pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon na magkaroon ng krusada dito, mga minamahal, upang mas lalo pang lumaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at makilala ng bayan ng Laurel na mayroong Diyos na buhay, ang pangalan niya Jesucristo, na pwedeng magbago ng ating buhay. Amen, magpagaling ng ating mga karamdaman. Amen. Last na punta po natin dito, mga minamahal, nagkaroon po tayo ng relief operation sa mga kababayan po natin dito. Nung sumabog po yung Taal, mga minamahal, doon po namin nakita ang kapangyarihan ng malapay noon. Lahat ng mga kapatiran po natin, mga minamahal, during those times, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil nasa sa kanila ang Espiritu, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po ang tinitiyak po namin, mga minamahal. Sa mga darating pang mga sakuna, mga minamahal, alam po namin, kung inyong tatanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kayo din naman ay iingatan, pag-iingatan at ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging ang inyong buong sambayanan, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Correction po kanina, mga minamahal. 21 sipadan hostages po pala, mga minamahal, ang napalaya, mga minamahal. Nabanggit ko po at ay 12. 21 sipadan hostages ang pinalaya ng ating dakilang Diyos during the Talipaw Peace Mission sa dako po ng Talipaw, Hulusulu. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit, mga minamahal, sa mga datihan, mga minamahal. Gawin ito natin pagkakataon ito, mga minamahal, upang pasalamatan nating dakilang Diyos. Muli ating bulay-bulay kung gaano kabuti, paano tayo pinili ng ating dakilang Diyos. Kagaya tayo ng mga baguhang naririto noon, mga minamahal. Subalit ngayon ay nagtatamasa ng mga pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamalapay noon. Hindi po tayo ang pumili sa ating dakilang Diyos. Tayo ay pinili ng ating pinakamamalapay noon upang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya buong buhay po natin dapat pasalamatan ang ating pinakamamalapay noon. Lahat po tayo nag-aantay lamang
ng nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. We are bound for rapture bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga manggagawa, mga awit, sa lahat mga volunteers and staff ng mga naghahayo, pagpalain kayo lahat ng ating dakilang Diyos. Ang mahal na Panginoon ang patuloy na magbigay ng gantimpala sa inyong katapatan, mga minamahal, sa pagtawag na marami pang mga kaluluwang maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat mga magbabaguhan, mga minamahal, yung pong buksan ng inyong puso't kaisipan sa ating pinakamamahal na Panginoon habang tayo umaawi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ikaw ang dahilan kung bakit namin Kanya iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba hindi mo ba alam? Ika'y kanyang iniingatan, ika'y kanyang iniingatan. Umaga, tanghali, gabi, ang ating dakilang Diyos kailan may hindi nagkulang sa ating mga minamahal. Praise the Lord. Siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka sa dakilang pag-ibig sa bawat sa amin, mga Panginoon. Hallelujah. Ano man ang iyong kalagayan sa mga sandaling ito, alalahanin mo ikaw ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailanman hindi nagkulang sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May pangakong buhay na walang hanggan sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang ating pinagdadaanan sa mundong ito, alalahanin natin, may pangako ang Diyos na buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang hindi. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. At kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Sa krus ang dugo niya'y nabuho. Yes, Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah. Bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo? Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Hallelujah! Mahal ka ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! 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 Manalig ka lamang dahil mahal ka. Oh, Jesus, mahal ka ng Diyos. Di mo alam, mahal ka ng Diyos. Di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos. Di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal po Yesu Cristo. Everybody shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marapat po natin isigaw ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Magbigay po tayo sa dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Oh, we worship you, Lord God. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat mga baguhan na naririto, maaari niyo po muna ibaba ang inyong mga kamay, mga minamahal. Napakala po ang kaligtasan. Kagaya ng ating pinangaral, kagaya ng mensahe na ating narinig sa hapong ito, mga minamahal. Maaring narinig na rin po kahapon, mga minamahal, ang kahalagahan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Banal Kasulatan, walang ibang kaligtasan, kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Anong reglamento? Ibig sabihin, upang tayo makatiyak ng ating kaligtasan, upang tayo makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa langit, kailangan matanggap natin, mga minamahal, ang 4 na reglamentong ito, mga minamahal. Unang-una, ang ating pananampalataya. Gaya ng nasabi natin kanina, mga minamahal, kayo ay binigyan ng malapay noon ng pananampalataya. Dahil hindi po kayo makakalapit sa harapan, mga minamahal, kung wala po kayong pananampalataya. If you don't recognize that He is God and His name is Jesus Christ, mga minamahal. For faith, without faith, sabi na ba kasulatan, it is impossible to please God. Hindi natin, mga minamahal, masasamba. Hindi natin mapapapurihan. Hindi natin mapapalakpakan. Hindi natin maitataas ang pangalan ng ating dakilang Diyos kung wala po tayong pananampalataya. Magagawa lamang natin yan kung meron tayong pananampalataya nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, ang inyong paglapit sa harapan, binigyan na kayo ng pananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron na kayong pananampalataya. Naniniwala na kayo na may nag-iisang Diyos, ang pangalan niya ay Hesus Kristo, mga minamahal. Pangalawa, kailangan niyong humingi ng tawad. You have to repent from all your sins and forsake your sinful life without turning back. Kailangan natin kalimutan, mga minamahal, ang makasalanan nating buhay. Amen? Hindi tayo ang magbabago ng ating buhay o ng ating sarili dahil hindi po natin kakayanin yan. Dahil tayo ay pinanganak na makasalanan. Hindi natin kakayanin, mga minamahal, anumang tukso ng kaaway kung wala ang Espiritu ng malapay noon. Mangyayari lamang yan na magiging mapagtagumpay tayo, mga minamahal, kung nasa atin ang Espiritu ng malapay noon. Kaya kailangan natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. May panalangin po tayong babanggitin mamaya. Sumunod po kayo sa panalangin yan, mga minamahal. Pangatlo, mga minamahal, kailangan yung tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi dito, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. And that name is Jesus Christ. Tanging sa pangalan lamang ng malapay noon. Walang kaligtasan sa ibang pananampalataya hindi naniwala sa ating dakilang Diyos ng pangalan Hesus Kristo. Masakit man, subalit yun ang katotohanan. Yun ang sinasabi ng Banal Kasulatan, mga minamahal. We have to be baptized. Acts 2:38, repent and be baptized each one of you in the name of Jesus for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yung gift of the Holy Ghost, yun po yung ika-4 na reglamento, mga minamahal. Habang kayo ay nagpapatuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, the gift of the Holy Spirit, maaaring ibibigay yan ng malapay noon pagkatapos yung mabautismuhan. Yung iba'y manginginig na sila, mga minamahal. Yung iba'y makakadama na sila, mga minamahal, ng intense emotion. Ibig sabihin yung Holy Ghost, the power of the Holy Ghost. Grabe, malalim na pag-ibig, mga minamahal. That's the gift of the Holy Ghost. You will be empowered, mga minamahal, to proclaim the gospel of the Lord. Mawawalan na tayo ng hiya, mga minamahal. You will be empowered. That is the power of the Holy Ghost, mga minamahal. Yun yung manifestation that you have the Holy Ghost in your life, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, magkakaroon sila, mga minamahal, nararamdaman nila yung grabing kasiyahan, joy, unspeakable joy. That's the gift of the Holy Ghost. Yung iba'y manginginig, mga minamahal. Papatak, mga minamahal, ang mga luha, mga minamahal, na hindi nila mapigilan pagkatapos nilang mabautismohan. That's the gift of the Holy Ghost. That's the manifestation of the Holy Ghost. Amen? Yan yung ika-4 na reglamento ng kaligtasan. Yung iba, mga minamahal, dahil hindi pa lumago ang kanilang pananampalataya, mga minamahal, habang sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod, mga minamahal, doon pa lamang ipagkakalob sa kanila ng malapay noon, the gift of the Holy Ghost. Everybody shout praise the Lord. Kung meron po tayong 4 na yan, mga minamahal, na reglamento na sinasabi, pananampalataya, meron na po tayo, mga minamahal. Pagsisisi, kayo po ay hihingi ng patawad mamaya, mga minamahal. Pagkatapos nito, bautismohan kayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po kayo mababasa dahil meron pa tayong robe, mga minamahal. Uwi rin po kayo, mga minamahal, na tuyo ang inyong mga damit, mga minamahal. Pagkatapos noon, the Lord will give the 4th reglement, the gift of the Holy Ghost, according to His will and according to your faith in the Lord, mga minamahal. Yan, napakalaga, mga minamahal, na tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga sadaling ito, itaas niyo po ang inyong mga kamay.
Tayo na po'y dadako sa ikalawang reglamento, ito pa yung pagsisisi. Itaas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Sumunod lamang po kayo sa panalangin ating babanggitin, mga minamahal. Praise the Lord. Sabihin po natin, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, narito po ako, isang taong makasalanan, lubos na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkukulang at pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at salalig tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan niyo ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking mga kasalanan. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. At ako'y nangangako na ako'y maglilingkod sa iyo ng buong katapatan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kung inyong binanggit, ang panalangin, mga minamahal ng pagsisisi, ipapadama na po ng malapay noon ang kanyang kapangyarihan sa inyo, ang kanyang matamis na pag-ibig. Sa masandaling ito, mga minamahal, sa lahat, mga kapatiran, naririto tayo po lahat ay sama-samang manalangin. Ipanalangin po natin lahat ng mga bisita tumanggap sa mga sandaling ito, mga minamahal, sa mga naunang mga panalangin na ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, tayo pong lahat ay manalangin. Upo dakilan mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga naunang mga panalangin na aming ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, Time Prophet. Malapay noon kami po nagpapabot ang aming dakilan pasasalamat sa lahat ng mga bisitang ito na tumanggap. Sa iyong panapaanan, malapay noon, nakikita niyo po malapay noon, ang kanilang mga puso't kaisipan, malapay noon, lubusan niyo po silang patawarin sa kanilang mga pagkukulang, pagkakasala, malapay Jesus, isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, malapay noon, iligtas niyo po sila sa buong kanilang mga sa buhay, malapay noon, ganyan po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa, sa buong katotohanan, malapay noon, bigyan niyo po sila malapay noon, ng buos ng pananampalataya upang sila ay makapaglingkod ng buong katapatan sa iyo hanggang sa dakilang pagbabalik, malapay noon, manifest in their life, O Lord God, hallelujah. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At sa mga salin ito, mga minamahal, tayo na po'y dadako sa ating mga pangkalahatang panalangin ng ating mga pangailangan, ano man ang mga ating mga hiniling, mga minamahal ating sampalatayanan. Nang lahat na yan ay ipagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sampalatayan, ibig sabihin, hindi pa lang natin nakikita, hindi pa lang natin nakakamit, mga minamahal, pinapaniwalaan na natin. Yan ang pananampalataya. Amen? Dahil narinig natin ang mahal na Panginoon ang nagpapagaling, paniwalaan na po natin, mga minamahal. Bagamat may mga nararamdaman pa tayo, kailangan natin paniwalaan at patuloy natin paniwalaan ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos ay mapaghimala, mga minamahal. Hindi pa natin nakakamit, pero pinaniniwalaan natin. Yan ang pananampalataya na sinasabi ng kasulatan, mga minamahal. Without doubt, paniwalaan natin, sampalatayanan natin, at pasalamatan na natin, mga minamahal, na ang lahat ng mga yan ay ipagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong pinabibigyan buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Eboy, praise the Lord, Merly, upang mga minamahal tayo po ay paunahan sa ating mga pangkalahatang panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah sa pagkakataong ito. God bless you so much po sa napakagandang mensahe na salita ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po sa gabing ito, may mga karamdaman kayo, may mga problema kayo. Napakaraming mga patutuo na inyong pong napakinggan. Sa pamagitan ng paglapit sa ating mahal na Panginoon, may pananampalataya. Ang kanilang mga karamdaman ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, taas na po inyong mga kamay, binang pananampalataya sa ating Diyos na buhay, mahal, habang tayo po'y dumadalangin sa ating mahal na Panginoon. Sige po, mahal, ay inyong banggitin sa inyong mga prayer, ay inyong mga prayer request, sa inyong mga panalangin. Hallelujah sa hapong gabing ito. Hallelujah. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat, minsan ng po Diyos. Sa gabing ito, mahal na Panginoon, minsan na po'y muli. Kami po'y dumulog sa ito ng biyaya. Sa unang dalangin ng aming beloved, praise in the Lord and beloved children. Narito po Diyos, hallelujah, na makaraming himala na ginawa mo sa aming buhay. Kaya sa lahat ng aming mga kababayan,
Ano man po ang kalamataglay ng mga karamdaman. Ano man po ang kalamataglay ng mga problema sa kalambuhay, mahal na Panginoon. Narito, Diyos, nagsusumamo. Lumalapit sa iyong banan. Kahabagan mo po, mahal na Panginoon. Lahat ng aming mga kababayan ng Diyos. Sa lugar na ito, pagpalain mo po lahat. Ito po amin dalangin. We pray, O God, in the name of Jesus. Amen, amen. Mga mahal, ipatong niyo po yung inyong kaliwang kamay sa parte po ng inyong karamdaman. Kanang kamay sa ulo. Lagi nating isipin. Nadyan po lagi ang prayer ng ating beloved prayers in the Lord. Mga mahal, kung kaya't nananatili sa atin ang kapangyarihan, ang mga himalang bagay na hindi nagbabago kailanman ang kapangyarihan ng Diyos. Sige po, ikaw sa inyo, mga mahal. In the name of Jesus, banggitin niyo po inyong karamdaman. Cast out in the name of Jesus. Cast out in sicknesses, infirmities, cancer. Cast out in the name of Jesus. Leukemia, asthma, diabetes, bloodness. In the name of Jesus, unbelief, doubt, hindrances. Cast out in the name of Jesus. Spiritual problem, material problem. Cast out in the name of Jesus. Lahat ng uri na nagpapahirap ng mga sakit, mga karamdaman sa lahat ng aming mga kababayan sa gabi ito. Hallelujah, sinasaway namin sa panalangin ng aming beloved. Praise the Lord. Cast out! Cast out! In Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y manatili nakatayo. Sabi po ng Biblia, Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. Tatanong ka na may pananampalataya, walang pag-alilangan. Ang inyong karamdaman dito, ilan po yung nagpatotoo, bedridden na, wala na pag-asa makatayo, wala pag-asa makalakad, nanampalataya sa Diyos, sila po ay nakalakad. Tayo po tayo. May problema ka, ang Diyos nasa langit. Diyos ng ating minamahal, ginagalang na balapastor. Na siya ang gumagawa ng himala. Noon, ngayon, magpakailanman. Tatalon. Sige po. Nakatayo. 3 times siya. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.